Bicol, Bicol, in Taguig. Okay, all of them in Taguig. So, mga first time dito lahat eh. So, pati yung mga kabataan, parang di ba? O ito sila, regular na. Di matagal na kami dito. Dito sa Taguig. Pero dito, first time. No, I want to share yung history of human life. A short message lang, kahit give me 5 to 10 minutes. Kahit na sabihin nyo na ngayon ko lang nakita si Coach na maganda. But it's an opportunity for us to share the word of God. Ito paano. Hindi naman tayo nilalang tayo ng Panginoon para sa Kanya. Okay, at siya ay para sa atin. So salamat sa Panginoon na itong hiwagan ng pantaong buhay ay may kinalaman sa ating buhay at sa buhay ng ating Diyos. So, ibig sabihin, tayo ay nabubuhay sa mundong ito na kahit sino man tayo, ay mayaman, mahirap, o may pinag-aralan o wala, so, tayo ay pantay-pantay lamang sa mata ng ating Panginoon. Sabi dito, ang salapi ay hindi nakakapagbigay ng lubos na kasiyahan sa tao. Ang edukasyon ay hindi rin nakakapagbigay ng lubos na kasiyahan sa tao. Maging ang libangan at ang mga tagumpay. So, sa second page, sapagkat hindi pa natin natanto ang mga plano ng Diyos. So, ano ba yung mga planong ito ng Diyos na nauugnay sa tao? Number 1, taglay ng tao ang larawan ng Diyos. So, yung Panginoon, na nilalang niya yung langit at lupa, maging yung tao. Kung sa langit, yung mga nilalang niya, yung mga hayop na pang hipapawid. So, sa lupa, pati sa dagat, so nilalang niya yung mga hayop, halaman, at ang mga bundok sa kalupaan. Pero tayo, special tayo sa paglikha ng Panginoon. Sinabi dito sa number 2, ang tao ay isang sisidlan. So, ang Diyos ay upang may pakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian ayon sa Roma 8:23. Kaya tayo ay sisidlan ng Diyos. Ano yung sisidlan? Yung parang sa bote na nilagyan mo ng tubig tapos tinakpan mo. Diba? Isa yung kalamanan ng bote. So ang tayo naman as tao, nilamanan tayo ng ating Diyos mismo. So yung nasa loob natin, dapat Diyos ang nasa kalamnan natin. So salamat sa Panginoon. Number 3, ang mga bahagi ng tao, meron tayong espiritu, kaluluwa at katawan. Yung espiritu hindi natin nakikita, pero siya ay kaugnay sa Diyos. Ang kaluluwa hindi rin natin nakikita, pero siya yung kaugnay sa ating pagkatao. Kung ano man yung kasalanan natin, kung ano man yung ginagawa natin, yun din yung kaluluwa natin. Pero sa espiritu, kung yung konsensya natin ay nakakaugnay natin, yun ay may kaugnayan sa ating Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Sa number 4, ang ekonomiya ng Diyos. So, pumasok sa loob ng espiritu ng tao ang Diyos, upang matatag ang kanyang nilalaman at ang kanyang kasiyahan. Ito ang layunin ng pangtaong pag-iirap. Ikaw ay hindi nilalang para lamang magsilid ng pagkain sa ating katawan, magsisilid ng kasalanan sa ating isipan, sa ating puso. Pero tayo, pagkos ay nilalang upang masisidlan ng Diyos at ng kanyang espiritu. So, meron tayong Lord. So, ang Diyos, lumikha ng lupa at ang kalangitan, siya din ay bumaba upang magsakatawan tao. In 3.5 years, nabuhay siya as tao at Diyos. Diyos at tao. Siya ay namatay, 3 araw siya ay nabuhay na muli. Pagkabuhay niya muli, siya ay umakyat sa langit. So, biruin nyo, yung pagkamatay niya, kala natin patay na, pero umakyat pa rin sa langit. And then, bumaba siya sa atin. Yun na nga, bumaba siya sa ating espiritu. So sa Roma 10:9, ninanais ng Diyos na
ihayag natin sa ating bibig, Panginoon, Jesus, sumasampalataya kami sa iyong puso na binangon siya ng Diyos mula sa mga patay ay maliligtas ka. So, manalangin tayo. Sundan niyo na lang ako. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan. ako ay Kailangan makasalanan. kong pumasok sa iyo, Kailangan ko pumasok sa iyo, sa iyong Espiritu. sa iyong Espiritu. Alisin mo ang aking kasalanan. Alisin mo ang isa. Pupusin mo ang aking mataglay na buhay ng Diyos. Natanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas at buhay. Binibigay ko ang aking sarili at sa iyo, inihiling ko sa iyong pangalan. Salamat sa Panginoon, meron tayong Word of God sa araw na to at sa oras na ito.